Hoy, good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. Another good news na naman nga ang inilabas para sa atin ni LTO. Dahil kung kayo ay hindi pa nakakapag-renew ng inyong mga lisensya, well, maswerte kayo. Naglabas na si LTO ng advisory na pwede na tayo mag-renew ng mga lisensya natin o mga driver's license natin through online. So sa video na to mga kamots, i-share ko sa inyo yung mga details and mga ilang information regarding sa pag-renew ng inyong mga driver's license through online at kung paano nga ba gamitin itong app na to na sinasabi ni LTO na kung saan dito na tayo pwedeng mag-renew ng ating mga driver's license. Kaya naman wag na natin patagalin pa yan, simulan na natin. So as I mentioned earlier mga kamots, pwede na nga tayong mag-renew ng ating mga driver's license through online dahil sa bagong proseso na nilabas ni LTO sa pangunguna ng DOTR and then DICT. Ayon pa rin daw to sa direktiba ng ating Pangulo na mapabilis ang mga transaksyon at maging komportable ang mga Pilipino. Kaya naman naglunsad na si LTO ng online procedure regarding sa pag-renew ng ating mga driver's license. So bali kahapon lang ito nilabas ni LTO, itong statement na to sa kanilang Facebook page mga kamos, no? Na sinasabi doon na this is a better alternative for going to LTO's offices since you don't need to shell out money for transportation to our offices and don't even need to queue in any license renewal offices. Ayon doon sa sinabi ni ASEC Mendoza. Ayan, so ibig sabihin nun, isa rin sa mga layunin ng pagpapatupad ng online procedure ng pagre-renew ng mga driver's license natin. Para nga naman daw na hindi na tayo pupunta pa sa mga LTO offices o gagastos pa ng pamasahe and then maghihintay sa mahabang pila sa pagre-renew ng ating mga driver's license. Which is napakaganda nga naman ng layunin na to mga kamos. At least hindi na tayo pupunta. And then wala na tayo magiging dahilan para tamarin tayo or hindi tayo mag-asikaso ng renewal ng driver's license natin kasi kahit saan man tayo, sa bahay man natin, sa trabaho man natin, pwede nating isingit yung proseso ng pagre-renew ng ating driver's license through online. Okay, so first pag-usapan muna natin mga kamos kung paano nga ba mag-install nung sinasabi nilang app kung saan pwede kang mag-renew ng inyong driver's license. So una, punta kayo sa Play Store kung Android phone ng inyong cellphone or kung iPhone man yan, punta kayo sa Apple Store. I-download nyo yung eGov.ph na app. So dapat ganito yung itsura ng app na i-download ninyo. So wala na pong iba. Yan lang po. Once na ma-download nyo na yan, magsa-sign up na kayo o magre-register or maggagawa ng inyong eGov.ph account na kung saan yun yung gagamitin ninyo sa pag-renew ng inyong driver's license dun sa app na yun. So, narito yung mga ilang steps sa paggawa ng inyong eGov.ph account. Una, ilagay ang first name, middle name, surname, at yung email address ninyo. After that, i-click ang create new account box, yung blue box na yun na nasa baba. So, after nyo maklik yun, magsasend ng OTC or one-time code sa inyong email address si eGov.ph. So kapag na-receive nyo na ito, ilalagay nyo ito dun sa corresponding box na nasa ibaba. Make sure nyo lang mga kamos na naka-active yung email address nyo kasi dun magsasend ng OTC or one-time code na ilalagay nyo dun sa box si eGov.ph. After that, mapupunta kayo rito sa portion na to kung saan ilalagay nyo yung cellphone number ninyo. After nyo malagay yung cellphone number nyo, pindutin nyo yung next box. After that, magsasend naman ng OTP or one-time PIN si eGov.ph sa cellphone number ninyo. So, make sure lang na antabayanan nyo yung text ni eGov.ph kung saan nandun yung one-time PIN or OTP. After nyo ma-receive yung OTP doon sa cellphone number ninyo, ilalagay nyo rin to doon sa corresponding box na nasa ibaba. After nyo mailagay yung OTP na sinend sa inyo ni eGov.ph, gagawa na kayo ngayon ng sarili nyong PIN. Halimbawa, birth date nyo mga kamot, so pwede nyo ilagay doon. So, mag-isip lang kayo ng PIN na madali nyong matatandaan. So, yun lang yung tip ko sa inyo sa paggawa nyo ng PIN dito sa eGov.ph app. After no sa last portion yun sa paggawa nyo ng PIN, mapupunta na kayo sa pinaka-homepage ng eGov.ph app. Hindi pa kayo agad-agad makagamit ng mga features ng app na yun. So, kailangan nyo munang i-verify yung account niyo bago nyo magamit or bago kayo makapag-renew ng inyong driver's license doon sa app na yun. Kung makikita doon sa baba,
may magpa-pop up na black box doon. Then, i-click nyo yung verify now. Pag verify naman mga kamots, ito lang yung mga gagawin niyo. Citizenship, Filipino ba or ano? First name, of course, middle name, last name, birthday. I think kusa na yung lalabas doon kasi nga, since nakagawa na kayo ng personal account ninyo or nakapag-register na kayo sa eGov.ph, so kusa na pong lalabas doon yun. So, bali, yung mga blank space na lang yung pupunan nyo, ipifill up ninyo. Birthday, kung male or female ka, babae o lalaki. And then, state, province. Ako, nilagay ko mga kamots since taga Metro Manila ako. Metro Manila yung nilagay ko. City, municipality, of course, Manila. Barangay, of course, yung barangay ko. So, house address ninyo or home address ninyo, mga kamots yung ilalagay ninyo. So, dapat kompleto para hindi magkaroon ng error. After nyo ma-fill up yung mga details na yun, so, i-click nyo yung next box. Mapupunta kayo sa portion na to, na kung saan dapat yung i-confirm yung mga informasyon na nilagay niyo. Dapat yung i-double check kung tama ba yung mga nakalagay na details doon. Pag na-check nyo na at na-verify nyo na tama lahat, i-click nyo na yung next box. Mapupunta kayo dito sa portion na to na kung saan mag-add kayo ng official signature ninyo. Ako, ginamit ko lang yung daliri ko. And then, nag-sign ako dun sa mismong portion na yun. After the signature, mga kamos, mapupunta kayo sa portion na kung saan magte-take kayo ng selfie para sa profile picture ng inyong eGov.ph app or eGov.ph account. Ayan, so advice ko lang kapag magte-take kayo ng selfie, dapat medyo maliwanag yung background ninyo, or kung meron kayong white background, at least doon na lang kayo mag-take ng selfie. Kasi nung sinubukan ko to, hindi maayos yung selfie ko, hindi siya tinatanggap. Luckily, itong paligid namin merong white background. So nakapag-ano ko, selfie ako na maayos, and then tinanggap naman siya sa eGov.ph. So after nyo makapag-selfie, pwede na kayong bumalik sa homepage. So kapag nakabalik na kayo sa homepage, pwede na kayong gumamit ng app na yun, pwede na tayong magsimula mag-renew ng ating mga driver's license doon. So this time, tuturo ko naman sa inyo mga kamos yung mga ilang steps pag kayo ay magre-renew ng inyong driver's license through eGov.ph app. Disclaimer lang mga kamos, mga ilang details lang ito kasi since tapos lang natin mag-renew ng ating driver's license bago pa maipatupad itong online procedure na ito. So, paano nga ba mag-renew ng driver's license sa eGov.ph app? So, narito yung ilang mga steps sa pagre-renew ng ating mga driver's license through online. So, una, pag nandun na kayo sa homepage, mga kamos, ng eGov.ph app, hanapin nyo yung NGA portion. So, i-click nyo yun, hanapin nyo yung portion na LTO. So, pwede nyo siyang i-search dun sa search bar, or pwede nyo rin i-scroll down. Kapag nahanap nyo na yung LTO portion, i-click nyo yung LTO, and then mapapasok kayo dito sa portion na to. So, i-click nyo lang yung online driver's license application or renewal. After nyo mabasa yung mga terms and conditions, so i-click nyo lang yung I agree box. After that, mapupunta kayo sa portion na to, which is makikita nyo yung complete your profile to continue. So, i-click nyo lang po yung box na yun, mga kamots, and then may lalabas na notice na kung saan sinasabi, mga kamots, yung mga mahalagang information or instruction na para sa pagre-renew ng driver's license natin sa eGov.ph app. Sinasabi doon, mga kamots, sa notice, although online na yung pag-aasikaso, mga kamots, ng renewal ng driver's license, hindi pa rin natin pwede paabutin na expired na yung driver's license natin bago pa tayo mag-renew. So, make sure lang na 1 week or 2 weeks before bago mag-expire yung inyong driver's license, asikasuhin nyo na yung renewal. So, yun din yung sinasabi dito sa notice. So, ensure that you have a valid Online Driving Enhanced Program or ODEP certificate. So, itong portion na to, mga kamos, hindi ko na sinubukan kasi nga nakapag-renew na tayo ng driver's license. Kukuha kayo ng Driving Enhancement Program na isa sa mga requirements ni LTO sa pag-renew ng ating mga driver's license. I think dito na siya makukuha. I-click nyo lang yung click here. Kukuha kayo ng ODEP or Online Driving Enhancement Program Certificate. So, pagdating dun sa Online Driving Enhancement Program or ODEP, bago kayo makakuha ng certificate, mas kailangan nyo munang umattend through online ng education program. Yun mga kamos. Kumbaga parang online din to. Hindi ko lang sure kung meron kang panonoorin na video or may actual na talagang magtuturo sa'yo or mag-lecture sa inyo, mga kamos, no? Hindi ko na talaga kasi sinubukan kumuha nitong Online Driving Enhancement Program Certificate kasi nga nakapag-renew na tayo ng ating driver's license. Number 2 na sinasabi doon sa notice, ensure you have a valid medical certificate. Good news pa rin, mga kamos, dahil base doon sa nilabas na statement ni LTO, maging yung medical certificate pwede na rin tayo makakuha through
online. I'm sure na LTO accredited din yung mga nakalagay na medical lab dito na kung saan ka pwedeng kumuha ng medical certificate. Okay, so after nyo mabasa yung mga notice, click nyo na yung proceed box. Mapupunta na kayo sa portion na to, which is yung mga steps na sa pag-renew ng inyong mga driver's license dun sa eGov.ph app. Sa step 1 mga kamots, nakalagay dito, upload your current driver's license. I-upload nyo yung photo ng inyong current driver's license, harap at likod. So make sure lang din mga kamots na malinaw ang inyong kuha dun sa inyong driver's license. After nyo ma-upload mga kamots yung driver's license niyo harap at likod, so bali pipindutin nyo na yung next box. So mapupunta naman kayo dito sa portion na to na kung saan i-analyze muna ng system kung goods ba yung picture na in-upload natin. So yun nga, make sure lang na maayos yung pagpipicture natin doon sa driver's license natin para hindi siya magkaroon ng error kasi i-check siya kung maayos ba yung picture na in-upload natin. After na ma-detect ng system na eGov.ph app na okay yung picture na in-upload natin, so mapupunta na tayo sa step 2 na kung saan yung mga personal information natin ay lalabas na mismo doon. So automatic na lalabas doon mga kamots kasi nga dahil sa kinreate nating account. So bali i-double check na lang natin yun ulit yung mga information na yun na nakalagay doon. And then sa step 3 mga kamots, ilagay nyo yung ilang mga personal information nyo pa. Tulad halimbawa ng body weight, height, and then eyes color, and then blood type. Mahalagang alam nyo yung mga details na ito sa sarili ninyo mga kamots tulad ng body weight, height, eyes color, of course, automatically black. Ayan, so blood type, so dapat alam nyo rin yung blood type ninyo. After nyo malagay yung mga ilang information pa na hinihingi, ilagay nyo naman mga kamots yung person to contact in case of emergency. Halimbawa, nanay nyo, tatay nyo. Alright, so after nyo mailagay mga kamots yung person to contact in case of emergency, after that, click natin yung next box. So mapupunta na kayo sa step 4. So dito sa step 4, lalabas dito yung information ng ating current driver's license na in-upload natin. Double check natin yung mga information ng titignan nyo lang yung current driver's license ninyo mga kamots kung tama ba yung mga information na nakalagay versus dun sa eGov.ph app. Ayan, so double check nyo maigi yan mga kamots. So after nyo ma-check, ilagay nyo ang inyong license card serial number. So hihingin nyo dun sa eGov.ph app. License card serial number is makikita mismo doon sa likod ng ating actual driver's license. So, tignan nyo na lang yung license card serial number doon and then ilagay nyo yun doon sa eGov.ph app. Mapupunta na kayo sa step 5 na kung saan mag-upload kayo ng maayos na picture na gagamitin para sa inyong bagong driver's license na i-issue sa inyo ni LTO. So, dito sa pag-upload ng picture, so required talaga na gumamit tayo ng white background mga kamots, no? So, kung wala naman tayong white background, mag-DIY na lang tayo mga kamots. Or bumili tayo ng bond paper and then I think mga 5 bond paper lang or 10 para lang makover yung likod natin mga kamots, yung likuran natin. Pag dikitin nyo yun, so meron na kayong artificial na white background. Pwede nyo magamit dito sa mag-upload ng picture dito sa eGov.ph app. So kung meron naman kayong white background sa inyong mga bahay, so doon na lang kayo pumuesto mga kamots. And then make sure lang na maayos yung pagpipicture ninyo sa sarili ninyo. Kasi again, kapag hindi po maayos yan, madidetect ng system yan, hindi po tatanggapin. After nyo makapag-upload ng picture ninyo, so mapupunta na kayo sa step 6, which is yung signature pa rin. So sa signature naman mga kamots, since nakapag-signature na tayo kanina sa step na tinuro ko sa inyo kanina, sa pag-register, so kusa na yun lalabas dito sa step 6. So i-double check nyo lang din kung tama ba yung signature. After that, pupunta na kayo sa step 7 na kung saan mga kamots, ito na yung pinaka last step. Mas i-double check nyo lang lahat ng mga information na nilagay ninyo from step 1 up to step 6. So, account information, current driver's license information natin, yung valid photo na in-upload natin, double check nyo rin kung okay ba. Signature. Bago ko makalimutan mga mo sa pag-upload pala ng picture, kung hindi kayo satisfied sa nakuha nyo picture or selfie, pwede nyo naman siyang baguhin mga kamos, no? Bibigyan naman kayo ng chance ni eGov.ph app na baguhin yun. After nyo ma-double check lahat ng mga information na sinabi ko, so i-click nyo na yung submit box. Hanggang dito na lang yung ginawa ko dito sa eGov.ph app. Kasi kapag kinlik ko tong submit box, mag-proceed to sa LTO and then malalaman ng LTO na hindi pa pala expired yung lisensya ko. Kaya hindi na ako nag-proceed, hindi ko na sinubmit, hindi ko na kinlik yung submit box. So ginawa ko lang tong mga steps na to mga kamos para lang ma-share sa inyo yung mga ilang details or ilang information sa
renew ng inyong mga driver's license dito sa eGov.ph app. So I think after nyo ma-click yung submit box na yun, mga kamos, magpo-proceed na kayo sa pag-upload naman ng mga requirements ninyo. So yung mga requirements na sinabi ko kanina, yung ODEP or yung CDE, and then medical certificate. I think i-upload yan din sa online dito sa eGov.ph app. Gaya nga sinabi ni Asik Mendoza, lahat ng transaction is through online na sa pagre-renew ng ating driver's license. So make sure lang na meron na kayong ganitong mga requirements bago kayo apply ng driver's license renewal dito sa eGov.ph app. So I think after nyo ma-upload yung mga requirements na yun, mga kamos, magpo-proceed na kayo sa online payment na yung payment is online na rin. So since online na lahat itong procedure na to sa pag-renew ng ating mga driver's license. Sa online payment, pipili kayo ng payment gateway. Hindi ko lang sure kung ano-ano yung mga gateway na to. Through GCash ba, through Maya, debit card. After that, you will pay the corresponding renewal fee. Renewal fee na ng inyong driver's license. So yun po yung pinaka-last step, mga kamos, yung online payment. Pagdating naman sa mismong bagong driver's license natin, so sabi naman ni LTO, may choice tayo kung gusto natin pa-deliver mismo sa bahay natin or tayo mismo ang kukuha sa mga LTO na malapit sa atin. So yan po yung steps and procedures, mga kamos, sa pag-renew ng inyong mga driver's license through online or through eGov.ph app na inilunsad ni LTO para mas mapadali ang pag-aasikaso natin at wala na tayong maging dahilan para hindi pa mag-asikaso ng renewal ng ating mga driver's license. Kasi sa panahon ngayon talagang mahalaga na maasikaso natin ng mga ganitong uri ng mga papeles natin na may kinalaman sa mga sasakyan at mga motorsiklo natin. So marahil may kinalaman na nga rin ito, mga kamots, no? Sa isasagawang nationwide crackdown ni LTO sa darating na August 2025. Sa next month na po yan. Kasama sa mga hulihin sa nationwide crackdown yung mga driver or riders na paso or expired ang lisensya. So wala na tayong magiging dahilan. Pwede na itong asikasuhin through online. Nasa bahay man tayo, nasa trabaho, o nasaan man tayo, mga kamos, basta meron tayong cellphone na hawak and then meron tayong internet, pwede na tayong makapag-renew ng ating driver's license through online. Ayon pa sa balita, isa sa mga layunin din ng paglulunsad nitong online transaction, nitong pagre-renew ng ating driver's license para maiwasan or mawala na rin daw yung mga fixers sa LTO na kung saan naniningil ng mas mataas sa mga kliyente ng LTO para lang makapag-renew ng mga driver's license. So isa rin daw yun sa mga layunin ni LTO na mawala yung mga fixer, no? Kasi through online na ang pag-aasikaso or pag-renew ng mga driver's license natin. Kahit tayo mismo, kayang-kaya na natin yan, mga kamos. Basta sundin lang natin yung mga steps and procedures na binigay sa atin ni LTO. So dito ko na lang tatapusin ang aking vlog, mga kamos. Sana nabigyan ko yan ng details at mga ilang information regarding sa app na ito na inilunsad ni LTO at kung paano nga ba ito gamitin at kung paano nga ba tayo makakapag-renew ng ating driver's license dito sa online app na ito coming from LTO. At gusto kong bigyan ng credit sa LTO, lalong-lalo na kay Asik Mendoza na nag-share ng ganitong napaka-informative information sa kanilang Facebook page. So muli, maraming salamat sa inyo, mga kamots. Stay safe, ride safe always.